Alright, so good day sa inyong lahat. Welcome again sa Trojan Arts. So in this video, ang magiging topic natin is about gesture drawing. Okay? So before we start, let me define what gesture means. So gesture is about movement or action. So basically, kapag sinabing gesture drawing, we are not going to focus on the details, but instead, we're gonna be focusing on the storytelling, no? Kung paano natin i-interpret yung actions or movement ng subject na kinokopya natin. Okay? So, habang nagdo-drawing ako, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga tips and benefits na pwede nating makuha sa pagpa-practice ng gesture drawing. Alright? So, simulan natin sa technique. Okay? By the way pala, mga materials na pwede natin gamitin is any type of pencil, graphite pencil, charcoal pencil, pwede yung mga charcoal stick, pwede rin yung mga pastel, or pen, markers, ink, or anything na pwede nyong ipang sulat. Okay? For the type of paper, any paper na available sa inyo, that is actually one of the advantages of drawing gesture is that you don't have to be conscious pagdating sa output, no? Hindi naman natin gagawing realistic yung ating mga drawing. So, whether nakatayo ka, nakaupo, nakahiga, or nagdo-drawing ka lang sa notebook, sa scratch paper, outdoor man yan, nasa magandang table ka man, nasa labas, or anywhere, no? Basta maisipan mong mag-drawing ng gestures, pwede mo siyang gawin. Alright? So, let's start. So, usually, kapag ako ay gumagawa ng gesture drawing, hindi ako nagsi-start agad sa madiing linya. But instead, ginagaanan ko lang yung kamay ko. As you can see, nasa extended grip ako. Malayo yung aking fingertips doon sa tip ng aking pencil, no? So, bakit? Para mas controlled ko yung aking pressure. Okay? After kong ma-drawing pala yung head, gumagawa ko ng tinatawag na line of action. So, itong line of action represents yung spine nung subject. Bakit ko dinodrawing yung spine? Para ma-determine ko kung saan ko ilalagay yung kanyang rib cage, no? So yung kanyang arms, kung pantay ba siya, left and right. Then syempre doon ko na lang madudugtong yung kanyang abdomen. So matatansya ko kasi kung proportion na ba siya based dito sa head, and kung pantay na siya or balance siya based naman dito sa line of action or dito sa kanyang spine. So pagdating dito sa kanyang pelvic bone, gumagawa ulit ako ng another line of action. Papunta naman dun sa kanyang legs. So, for example, gusto ko siyang gawing naka-posing ng ganyan. Then, yung other leg niya, ilalagay ko siya dito sa likod. So, I don't have to be conscious kung straight ba or maganda yung pagkakagawa ng linya. Ang goal ko dito is ma-interpret ko ng mabilis kung ano ba yung direction ng mga shapes na gusto kong gawin. Okay? Pero, kahit sabihin natin na ang gesture drawing is more on drawing with minimum time, okay, or fast drawing lang siya, it doesn't mean na kailangan natin maging reckless or bara-bara lang. No, we have to be conscious pagdating dun sa mga lines na i-create natin. Hindi sa pagiging pulido, but kailangan lahat ng linya na gagawin natin ay useful. Okay? So, minsan, may mga nakikita ako ng artist, although ako rin, ganun rin naman ako nung nagsisimula pa lang, yung mga simpleng shape, kahit na drawing ko na siya, inuulit-ulit ko pa rin. Na-experience nyo ba yon? Yung tipong dinodrawing nyo yung head, nakagawa na kayo ng isang oval, pero parang yung isip nyo gustong ulit-ulitin pa rin, no?
So, kung bibigyan natin ng sense, wala naman siyang purpose, no? Mas dumudumi lang yung ating drawing, mas tumatagal lang yung time na kino-consume natin since inuulit-ulit natin yung parts na hindi naman na kailangang ulit-ulitin, no? Kahit isang linya lang yan, basta useful yung linya na yon, hindi kailangang sobrang detalyado, basta naiintindihan yung gusto mong kwento na iba to on your sketch or in your gesture drawing, yun ang mas importante. Okay? Then another benefit nito ng pag gesture drawing is that hindi siya ganun ka time consuming. Unlike dun sa pagdodrawing ng mga portraits na kailangan kuhang-kuha mo yung mukha ng subject, sa gesture drawing hindi, no? Ang kailangan mo lang gawin is maging attentive ka sa pinaka movement nung subject na dinodrawing mo. Okay? Pwede mong i-emphasize or i-highlight kung ano yung asset niya or yung pinaka kapansin-pansin dun sa pose na yon. For example, dito sa subject na dinodrawing ko, ang pinaka ina-emphasize ko dito na maintindihan is yung pagkaka-bend nitong kanyang legs and then itong kanyang arms na parang may inaabot. Yan kasi yung pinaka dito main posing ng subject na ito. Right? So, another tip, okay, kapag gumagawa kayo ng gesture drawing, wag lang bastang goal nyo is kopyahin yung subject. Alright? So, pwede kayong mag-drawing ng merong application ng sarili nyong understanding. Okay? Isa kasi sa mga benefit ng palagi kang gumagawa ng mga gesture drawing is that nadidevelop mo yung understanding mo pagdating sa anatomy. Okay? Since nalalaman mo kung paano pagdugtungin yung parts ng tao or hayop, depende kung ano yung dinodrawing mo, di ba? Alam mo na kung paano i-connect yung shoulders sa forearm, sa kanyang arms, pupunta dun sa kanyang wrist, hanggang dun sa kanyang hand, itong kanyang tawag na ito, upper body, papunta dito sa kanyang pelvic, no? So nalalaman mo ngayon kung paano siya i-connect. So ibig sabihin nagkakaroon ka ng understanding pagdating sa anatomy, kung gaano lang kahaba yung forearm, gaano kahaba yung shoulders, paano i-drawing yung mga fingers. Okay? Yan. So next, advantage rin niya, no? Nadidevelop rin yung ating instinct sa pagdodrawing. So, what do I mean by instinct? Instinct, for example, sa simula, hirap kang i-drawing yung kamay, no? Meron ba ditong nahihirapan mag-drawing ng kamay at ng paa? So, actually, mahirap talaga siyang gawin. Pero kung gesture drawing yung style na ginagawa mo, hindi mo kailangang ma-conscious agad kung tama na ba yung dinodrawing mo or nakopya mo na ba ng husto yung subject. Kasi ang goal mo doon is by creating basic shapes or simple lines, unti-unti mong madidevelop yung figure or yung subject na pinoportray mo. Okay? So hanggang sa pagtagal-tagal, no, pag palagi kang nagpa-practice, makakabisado na ng utak mo kung paano gawin yung part na yon. Okay?
So, madidevelop dyan yung speed, yung understanding mo, yung skill mo, yung instinct mo kung paano siya i-drawing. No? So, yan yung mga benefits ng pagdodrawing ng gesture. Okay? And syempre, pinaka-importante dyan, magandang warm-up kasi itong gesture drawing. No? Bago ka magsimula sa mga talagang bigatin mong projects, like meron kang mga paintings, o kaya meron kang portrait or commissions na gagawin, mag-sketch ka muna or mag-gesture drawing ka muna, no? Para yung kamay mo at yung isip mo, pati yung iyong mood, nasiset mo na. Okay? Yan. So, for example, dito sa ginagawa ko, hindi na ako nahihirapang lagyan siya ng details since na-establish ko na yung pinaka-shape nung gagawin ko na model. Okay? Nalalaman ko rin kung proportion na ba siya or hindi. And anytime may gusto akong baguhin sa kanya, madali ko lang magagawa yon kasi hindi pa naman siya naka-final. Right? So, yan. Pag magdo-drawing kayo ng gesture, siguro kung hindi kayo hahanap sa internet, pwede nyo kausapin yung mga kaibigan nyo na mag-posing lang. And then, itry nyo siyang tapusin within a minute. Siguro within 30 seconds or less. Okay? Depende kung gano'n siya katagal bubuuhin. Pero huwag kayong masyadong maging distracted sa oras. Yan, ang mahalaga dyan is mabuo nyo yung form ng subject nyo ng ang pinaka kino-concentrate nyo is yung movement, not the details. Okay? Yung details na yan, madali na yung isunod kapag ka meron na siyang form. Okay? Kasi hindi ka na mahihirapang imaginein kung ano ba yung ginagawa nung subject mo. Okay? So, halimbawa dito sa ginagawa kong drawing ngayon, yan, inuuna ko munang i-establish yung body movement ng character. Wala pang details masyado. Pero, unti-unti, by adding simple shapes and lines, mas nai-imagine ko kung ano ba yung gusto kong mangyari. Okay? And then, kung ino-notice nyo, no, bakit parang mas mabilis kong na-drawing yung mga parts ng subject like kamay, yung mga paa, yung katawan, no? That's because palagi ko na kasi siyang ginagawa. Okay? Pag wala akong trabaho or wala akong ibang mga pinagkakaabalahan, talagang nagdo-drawing lang ako ng nagdo-drawing, no? So, hindi ko man sadyain, pero kusa ka talagang magi-improve, no? So, sabi ko nga, yung instinct natin, nakakabisado ng katawan natin kung paano gawin yung paulit-ulit na action. So, kung dati, ang tagal kong gawin yung mga drawings, no? Halimbawa, yung kamay, nako. Hindi ko i-drawing yung kamay. Hindi ko i-include yan sa artwork ko. Kasi hirap akong i-drawing yan, no? Lalo na siguro kung walang reference. Mahihirapan akong imaginein kung ano ba ang itsura ng kamay. So, ang gagawin ko, ilalagay ko sa bulsa, maglalagay ako ng mahabang jacket sa subject ko. So, ganun yung mga ginagawa kong diskarte, which is hindi sa lahat ng pagkakataon mag-work yung ganong klase ng style, no?
Kasi pag meron ka ng client na gustong makita yung kamay o kaya yung ikaw mismo personally gusto mo namang magkaroon ng changes dun sa paulit-ulit mong ginagawang subject na hindi nakikita yung mga parts na hirap kang i-drawing, aaralin at aaralin mo din yon, no? So, through practice, malalaman mo na, ganito pala yung technique, paano i-drawing yung ganyang part. Ito pala yung diskarte, paano siya sisimulan. So, ganun, no? So, yun lang. Hopefully, meron kayong bagong natutunan dito sa ating drawing tutorial. So, yun lang. Keep safe and God bless.